Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay January 30, 2024, Martes ng ika-4 na linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa ikalawang aklat ni Samuel, chapter 18, verses 9 to 10, verses 14, verses 24 to 25, verses 30 to chapter 19, verse 3. Noong mga araw na iyon, natagpuan ng ilang kawal ni David si Absalom. Nakita nila itong nakasakay sa mola at pagdaraan sa ilalim ng isang malaking puno ng insina, nasabit ang ulo nito sa mga sanga. Siya'y napabitin at naiwan ng mola. Isa sa mga nakakita nito nagsabi kay Joab, "Nakita ko si Absalom na nakabitin sa puno ng ensina." Pumili si Joab ng 3 sibat at isa-isang itinusok sa dibdib ni Absalom na nooy buhay pang nakabitin sa puno. Nakaupo noon si David sa pagitan ng pintuang panlabas at pintuang panloob ng lungsod. Umakyat naman sa bantayan ng muog ang isang taliba. Pagtanaw niya ay may nakita siyang isang lalaking tumatakbong palapit. Tinawag niya ang pansin ng hari tungkol sa kanyang nakita. Wika ng hari, "Kung nag-iisa, pihong may dalang mabuting balita." Sinabi sa kanya ng hari, "Diyan ka muna, tumayo sa isang tabi." At gayon nga ang ginawa ni Ahimaaz. Dumating naman ang kusita at ganito ang sabi, "Mabuting balita, inyong kamahalan. Ngayong araw na ito iniligtas kayo ng Panginoon sa lahat ng maghimagsik laban sa iyo." "Kamusta si Absalom?" tanong ng hari. Sana'y sapitin ng lahat ng kaaway ng hari at lahat ng naghahangad manakit sa inyo ang sinapit ni Absalom. Sa balitang ito'y naginagpis ang hari. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng pintuan ng lungsod at nanangis ng gayon na lamang. Wika niya, "Absalom, Absalom, anak ko, bakit kaya hindi pa ako sa halip na ikaw ang namatay?" May nagbalita kay Joab na ang hari nanangis at nagluluksa sa pagkamatay ni Absalom. Kaya't nauwi sa pagluluksa ang tagumpay ng hukbo. Nabalitaan ng mga tao na labis na dinamdam ng hari ang nangyari sa kanyang anak, kaya't lihim silang pumasok sa lungsod para silang mga kawal na nahihiyang pakita sa madla dahil sa pagkatalo sa labanan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat sa pagpapatuloy po na ating pagninilay sa kwento ni Haring David sa aklat ni Samuel. Ngayon po ay nasa ikalawang bahagi o ikalawang aklat tayo ni Samuel. At dito po napapatuloy ang kwento ng ang mag-ama, si Absalom, na nagpalayas kay David at kinuha ang pagkahari nito. At ngayon ay sa kwento nga po na nasabit ang kanyang ulo sa isang puno at doon ay sinamantala ng mga kawal ni David na siya po ay patayin kahit wala pong hangad si David na patayin ang kanyang anak. Kaya nang mabalitaan ni Haring David, labis itong nalungkot at sinabi nga niya na bakit hindi pa siya ang namatay? Bakit si Absalom pa na kanyang anak? So labis na pinagdaramdam ni David. Ang magandang punto rin na sa atin ba, ikinatutuwa ba natin at kinasasaya ba natin kapag yung mga umaaway, umuusig sa atin ay naghihirap na o kaya lalo na na namatay na, o sana katulad ni David na kahit na binalak siyang patayin ng kanyang sariling anak ay hindi pa rin niya ito itinakwil, kundi patuloy niyang ipinagdarasal na maging maayos sila. Pero ngayon nga po, sadyang huli na, nangyari na, namatay na ang kanyang anak. Siguro po, maganda nga na mapagnilayan, ano ba ang ating mga nagiging reaksyon kapag namamatay o nahihirapan ang mga taong nagbabalak ng masama
laban sa atin. Ano po, ang panawagan nga, no, na paalala din sa atin ni Jesus ay ipagdasal ang mga umuusig, ipanalangin po yung mga naghahangad na masama sa atin. Dahil yon ang ugali ng isang may takot sa Diyos na sumusunod sa Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.